May isang malaking prediction na kumakalat ngayon na siguradong magpapatigil sa inyong lahat. Sinasabi ng isang kilalang investor na si XRP ay posibleng humigit na kay Bitcoin pagdating ng panahon or malampasan niya ito. Alam natin na si Bitcoin ang matagal ng hari ng market. Pero ayon po sa pananaw ni digital asset investor, ang trono po nito ay unti-unti nang nayayanig. Hindi lamang ito haka-haka. Ang argumentong ito ay nakabase po sa kasaysay ng trading pairs at sa pagbabago ng regulations sa ating industriya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit naniniwala ang ilang eksperto na ang technology at compliance ang magiging susi para sa tuluyang maungusan, para po tuluyang maunahan na XRP itong si Bitcoin. Kaya handa na ba kayo? Simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba naghari si Bitcoin sa simula. Sabi po ni digital asset investor dito, ang pag-angat ni Bitcoin ay hindi dahil sa ito ang best technology. Ayon sa kanya, naging dominant si Bitcoin dahil noong nagsisimula ang crypto, wala tayong choice kundi dumaan kay Bitcoin para makabili ng ibang assets. Sabi niya, that's the reason Bitcoin rose to its value. That's the reason it's number one. Sa madaling salita, naging bridge o tulay itong si Bitcoin. Kung gusto mong bumili ng altcoins noon, kailangan mo munang bumili ng Bitcoin. Ito ang nagbigay sa kanya ng unearned advantage. Sabi pa ng analyst dito, hindi ito dahil sa mas magaling si Bitcoin bilang produkto o dahil may kakaiba itong nagagawa. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga. Kumbaga, naging standard lamang po siya dahil siya ang nauna sa mainstream. Ayan, sa aking opinion, tama ang analysis na ang first mover advantage ang nagdala kay Bitcoin kung nasaan po siya ngayon. Pero tignan po ninyo ang mundo ngayon. Ngayon po ay July 2026. Ang mga investors ay hindi na lang basta hype-driven. Naghahanap na po tayo ng utility. Kung ang isang asset ay hindi nagbibigay ng value, bukod po sa pagiging store of value, mahihirapan na siyang makipagsabayan sa mga network na may totoong gamit. Ang pag-asa lang ng Bitcoin ay ang kanyang brand. Pero sa mundo ng finance, ang brand ay natatalo ng efficiency. At ang ating sunod na katanungan ay, paano nga ba babaguhin ng regulations ang market? Dito na pumapasok ang usapin tungkol sa RL, USD at saka XRP ledger. Ayon po kay digital asset investor, ang susunod na malaking liquidity pair ay si XRP. At ang tanong ay bakit? Yan ay dahil sa regulation. Sa paghigpit ng compliance requirements sa buong mundo, ang mga assets na regulation friendly ang siyang makakakuha ng pinakamalaking volume. Dito po lumalamang ang XRP ledger. Ang mga developers ay pwedeng bumuo ng tokens ng direkta sa ledger na ito at bawat token na ginagawa ay nagdadagdag ng liquidity sa buong ecosystem. Pagdating kay Bitcoin, wala siyang ganyang kakayahan. Sa madaling salita, ang XRP ledger ay parang isang modernong siyudad kung saan lahat ng serbisyo ay nandyan. Habang si Bitcoin ay parang isang gold vault. Nandoon ang yaman pero hindi mo naman magamit para sa pang-araw-araw na transaction. Sa aking opinion, ang regulation ay hindi na kalaban. Ito na ang gatekeeper. Kung gusto mong pumasok sa malalaking bangko at institution, kailangan mo ng assets na sumusunod sa batas. Sa XRP ay idinisenyo para sa ganitong uri ng finance. Ang pagkakaroon ng compliant infrastructure
ay hindi lang basta bonus. Ito na ang requirement para sa susunod na bull run. Ang paglipat ng liquidity mula sa mga hindi flexible na network patungo sa mga compliant ones ay isang natural na proseso. Kaya sa tingin ko, hindi lang ito hula. Ito ay direksyon kung saan papunta ang global finance. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng mga numbers para kay XRP? Hindi lang puro teorya ang ating basihan. Si Digital Asset Investor ay naglabas po ng mga bigating datos. Tingnan po ninyo ang Evernorth ang report po ng Evernorth. Ayan. Ang share ng RLUSD sa on-chain trading sa XRP Ledger ay tumalon po mula sa wala pang 1%. Ayan, 1% patungo sa 12% sa loob lamang ng 18 months. Ang pair na RLUSD XRP ay nag-clear ng $900 million sa loob lamang ng 6 na buwan. Isa pa, tingnan natin ang network activity noong taong 2017 at saka 2018 naman. Yan ang pag-spike ng daily active addresses sa XRP Ledger na siyang nag-trigger ng malaking price rally. Ngayon, July 2026, umabot na sa 8.3 million ang total addresses sa Ledger. Isa po itong all-time high. Ibig sabihin, habang ang iba ay nag-aalinlangan, ang dami ng taong gumagamit at nagtitiwala sa network ay patuloy na lumalaki. Sa aking opinyon, ang numbers ay hindi po nagsisinungaling. Kapag ang dami ng aktibong users ay tumataas, ibig sabihin, tumataas din ang demand sa network. Ang pag-akyat po sa 8.3 million addresses ay hindi lang simpleng record. Ito po ay adoption. Sa bawat bagong addresses na nabubuo, nagkakaroon tayo ng mas malawak na network effect. Kumbaga sa isang kumpanya, tumataas ang customer base mo na siyang nagiging pundasyon ng iyong valuation. Kung ang ganitong bilis ng adoption ay magpapatuloy, hindi na nakapagtataka kung bakit ganito na lang ang confidence ng mga top investors kay XRP. Ngayon ay malapit na ba ang pagpalit sa trono ni Bitcoin? Ang prediction po ni Digital Asset Investor dito ay direkta. Sabi niya, Bitcoin's going to be replaced before it's over. Naniniwala siya na ang pattern na nagdala kay Bitcoin sa tuktok ay unti-unti nang lumilipat kay XRP. Ang flexibility, ang compliance, at ang bilis ng XRP Ledger ang mga bagay na hinahanap ng bagong henerasyon ng institutional investors. Hindi na lang tayo naghahanap ng digital gold. Naghahanap tayo ng digital highway kung saan ang pera ay mabilis na nakakaikot sa buong mundo nang walang aberya. Sabi ng ating analyst dito, habang tumitindi ang paggamit sa RLUSD at tumataas ang network activity, mas lalong bibilis ang pag-shift or pagbabago ng tiwala ng market. Sa tingin ko, ang pagpalit kay Bitcoin ay hindi po mangyayari sa isang gabi. Magiging isang gradual process ito. Parang paglipat ng tao mula sa paggamit po ng fax machine patungo sa email. Pero ang momentum ay nandyan. Ang mga institution ay ayaw sa assets na walang malinaw na gamit o regulatory burden. Sa XRP ay inihanda para sa panahon na ito, 2026, at sa paparating pang mga taon. Kung ang layunin mo ay makita ang asset na may tunay na future-proof na technology, nakatutok ang lahat ng mata sa XRP Ledger. At sa kabuuan, maliwanag po ang mensahe. Ang mundo ng crypto ay nagbabago. Ang naging hari noon ay hindi ibig sabihin na siya rin ang hari hanggang sa huli.
Si XRP ay nagpapakita po ng growth o paglago na mahirap baliwalain. Mula sa RLUSD adoption hanggang sa 8.3 million addresses sa ledger. Ang tanong na lang ay kung kailan natin makikita ang ganap na paglipat ng liquidity. Ngunit sa dami ng data at sa bilis ng pag-unlad ng technology, ang hinaharap na XRP ay mukhang maliwanag kaysa sa dati. Ano sa tingin ninyo mga crypto? Naniniwala ba kayo na matatalo na nga ni XRP si Bitcoin o masyado pang matibay ang pundasyon ng hari? Iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.